Learning in one phrase. Ah, Learning. Practice lang ba? Parang ang hirap agad ah. Okay, learning. Ang learning for me is mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles Jason C. Ramos, Senior Project Manager po ng External Quality Assurance Team ng Quality Assurance Office ng ating universidad. Hi! I'm Archie Quijano, School Credits Evaluator po ng UP Diliman. Naka-base po ako sa Office of Scholarships and Grants at ako po yung SAGA Facilitator. Ako nga pala si Giancarlo Raquino, isang Senior Research Associate from Construction Materials and Structures Laboratory ng Institute of Civil Engineering. I'm Teresita R. Ronquillo, University Extension Specialist Tools from UP National Center for Transportation Studies. ako po si Ronel S. Clarissa. Ang present position ko ay Administrative Officer 5 under the Property Utilization Section ng Supply and Property Management Office ng University of the Philippines, Diliman. Utak at puso. Kailangan gamitin both. Ang learning ay makabuluhan at masaya. Non-stop. It's a continuous process. Convenience. Why? Convenience kasi, yun nakumpleto ko yung assignment ko anywhere at my own pace, no? Para sa akin yung learning, hindi siya enough na i-describe or define in one word or in one phrase. It's a process. You know nothing, and then when you opt to learn, you submit yourself. I submit myself para mahasa. Malalaman ko lang pag may natutunan ako kapag mayroong nagbago. Ako po ay nag-attend ng mandatory 8-hour Safety and Health Seminar or MESH noong November 2022. At first, wala talaga akong personal na reason kung bakit ako sumali dun sa MESH. Nagulat na lang ako. One time, nag-email yung admin officer namin na ino-nominate daw ako ng institute para dun sa program. Siyempre, kailangan sure din ako kung fit ba ako dun sa program and pasok din sa schedule. Nung sinabi sa akin na ang reason kung ba't ako na-nominate ay i-echo yung learnings dun sa iba pang staff, and since knowing na wala kami masyadong exposure sa mga trainings, I took the opportunity na mag-yes and maka-attend nung program. Not just for my personal growth, pero para na rin dun sa intentions talaga ng institute na ma-echo yung learning dun sa iba pa naming staff. Unang-una, gusto ko lang banggitin, yung HRDO's training programs are first, interesting, interactive, with challenging topics, and serve as reminder or refresher, especially dun sa mga working in government, sa academe, UP employees. So yun yung reason kung bakit ako nag-participate sa mga selected program na nag-motivate sa akin for self-improvement. Actually, that was my first time na mag-take ng program. I enrolled in the Open Up single course, and then nakita ko, I did it well. So, na-challenge ako. I challenged myself to take another course. And that time naman, multiple course ang nitry ko. And nakita ko, okay naman pala. Okay. Medyo natuwa din ako dito kasi tumawag sa akin HRDO na inform ako that I was, include ako sa top performing student or top scorers. So, with flying colors pa ang dating, kumbaga sa estudyante, no? So, na-invite po ako during the recognition day na ginanap noong December 16, 2022 ng morning sa auditorium ng ICE para ma-recognize at ma-receive ko yung certificate of recognition and gift. So, thank you to HRDO in coordination with OBCA for the recognition. I was one of the employees na nagkaroon ng privilege na ma-awardan ng university ng non-teaching staff fellowship program para sa kanilang mga empleyado. Na-enjoy ko yung NTSF during my baccalaureate, my master's, and now patuloy kong ini-enjoy sa pag-search ko ng degree na Doctor in Public Administration. For me, learning and development activities offers enhancement in the skills and knowledge capacity of an employee. Development kasi takes time. From point A, hindi ka naman kaagad makakarating sa point A without coursing through points B,
C, and D. What I mean is, mula sa pagiging first level position employee, if we want to assume higher level plantilla positions in a form of promotion, I must equip myself. We must equip ourselves. And that is where learning and development program comes in. I attended the skills trainings and enhancement program for UP Diliman employees for the Step Up last November 2022. Naisip ko rin na siguro ito yung pagkakataon na kailangan kong i-develop yung sarili ko. Tapos ito yung pagkakataon na kailangan kong dagdagan kung ano pa ang aking mga natutunan. Ako po ay nag-attend ng ating Level Up program. Ang ibig sabihin po ng Level Up ay Leading the Excellence in Value Empowerment through Learning for UP Employees. At ang topic po ay Building Collaborative and Inclusive Working Relationships for Line and Emerging Managers. Nangyari po ito noong 2022. So nung ako po ay lumipat ng UP Diliman, nakita ko ang oportunidad na ito na lumahok sa training na ito para magkaroon ako ng bagong insights sa kung paano ko i-approach yung aking trabaho. Mahalagang bahagi kasi ng buhay ng isang empleyado yung learning and development. Dahil yung ating mga trabaho ay hindi lamang nakakahon sa iisang panahon o konteksto. Araw-araw nagbabago ito, kailangan may harapin ng mga sitwasyon na maaring mga ilangan ng sapat na paghahanda natin. Nung hindi pa ako nag-join ng Step Up, talagang kinakabahan ako. Lagi kong sinisigurado na mayroong improvement saan man ako na-assign, saan ano man ang responsibilities na ibibigay sa akin. Sinisigurado ko talaga na mag-i-improve yun. Gusto ko na meron akong iiwanan kung sakaling mag-i-improve ako for another level, ay maaayos ko kung ano yung iiwanan ko. Yung programa actually ng HRDO ay nakatulong na mag-grow sa mga existing na experience. Hindi lang sa akin, kundi sa iba rin yun. Kumbaga, nandoon na yung experience na yun. Ibig sabihin, sa mga program na I attended, ito ay nakatulong bilang additional new knowledge to my existing skills na magli-lead to new ideas and innovations na magagamit ko sa work. Yung application ng new skills ay nakakatulong na magawa ang trabaho na more effectively on a day-to-day basis. Sabi nga, the better they understand their role and how to achieve outcomes, the more productively they can operate. Nagkaroon ako ng panibagong perspektibo sa kung paano ko dapat harapin yung aking tungkulin sa pamamagitan ng Level Up na training last year. Ang programa ay nagsilbi ding pagtatasa sa kung paano namin dapat hinahanda ang aming sarili sa paghahandle ng aming emosyon, pati sa kung paano kami dapat mag-respond sa emosyon ng iba. Panibago kasi ang kultura ng quality assurance sa universidad. So, hindi maiiwasan na magkaroon ng maraming tanong, magkaroon ng anxiety yung mga tao. Maganda na kami ay na-equip sa pamamagitan ng mga programa tulad ng Level Up para makapag-respond sa ganitong mga sitwasyon. Nakatulong din ang programa para ma-determine ko sa aking sarili kung paano magkakaroon ng significant na impact sa buhay ng mga junior employees namin sa opisina. So I think it's one testament sa effectivity ng programa kasi naipadama ko dun sa mga aming junior employees na welcome din yung mga inputs nila. Yung pang-araw-araw naming interactions ay napabuti ng Level Up program na aking inattendan. Nung nag-start po ako mag-work dito sa laboratory namin, makita niyo naman po sa background, marami talagang present na mga risks, no, and hazards, not just sa aming mga nagtatrabaho but also yung sa mga students and faculty and yung mga project staff. May mga na-entertain din kaming commercial clients from outside UP. Since ako yung pinakabata sa amin and at the same time ako yung binigyan ng money
management role sa lab, medyo nung una nahihiya ako no, na makapag-establish ng authority. Turn ako kung paano ko sila mako-command dahil ako nga pinakabata, and then kailangan ding respect yung seniority. Kumbaga matuwid yung mga nakasanayan na outdated. Nung nag-attend ako ng training ng MESH, so marami na akong natutunan, marami akong na-pick up na pwedeng i-apply na pasok talaga dito sa workplace namin. Mas nagkaroon ako ng confidence na kumbaga hindi lang may mando lang ng mando. Nagkaroon ng substance yung pagbibigay ng instructions. Makikita nila na alam mo yung sinasabi mo, kaya mas susundin ka nila. Syempre yung purpose naman ng OSH hindi lang para sa aming mga nagtatrabaho doon, pero para na rin doon sa mga sinaserve namin dito sa lab. And nakita ko na nag-increase yung client satisfaction dito sa lab, no? Nakakatulong yung LND, yung NPSF sa pagbibigay ng awareness sa leadership style and critical thinking. Iba-iba kasi ang karakter ng bawat tao, halimbawa yung mga subordinates. Dahil meron kang natutunan sa training and sa graduate school, nakagagawa ka ng mga different approaches para ma-execute or ma-achieve mo yung supposedly na target na goals. Ma-observe mo kaagad Siguro dahil nahasa ka ng mga LND programs. Kapag ka nag-undergo ka ng maraming trainings and graduate school, promise manonotice mo kagad yung mga differences. Before, ang alam mo lang kasi mag-timing ka ng 8 a.m., mag-time out ka ng 5, gawin mo lang yung normal mong duties and responsibilities based sa nakalagay sa performance target mo. Pero ngayon, ang approach mo iba na. Kumbaga, ang inisip mo anong kulang, ano yung wala sa ayos, baka pwedeng ma-improve, what to explore, yung mga ganitong approach, baka applicable, baka itong proposal mo ay cost saving and baka effective. Ganoon ang magiging mindset mo kapag ka na-expose ka sa mga effective trainings and sa graduate school. I think isang malaking step yung pag-attend ng level up sa desire ko na maging isang coach, maging isang mentor, dahil yun yung kailangan sa makabagong workplace ngayong mga panahon na ito. Gone were the days na very top-down yung management natin. The management has to listen to everyone. Magkaroon ng mas malaking impact yung ginagawa ng opisina, mas maging matalas ang sasagawa ng mission and vision ng mga units. Number one na benefit sa akin, syempre yung mas nagkaroon ng laman yung resume at CV ko dahil sa training na to. Pero syempre yung more importantly yung learning na hindi lang basta yung natutunan ko, pero syempre yung na-apply ko din, hindi lang sa workplace pero pati na rin sa kahit sa pang-araw-araw lang na buhay. After ko mag-attend ng MESH, nagkaroon nga po ako ng confidence na mag-lead sa lab. Kahit ako yung pinakabata, hindi na ako nag-hold back. So nakatulong po yung program na makapag-maintain ng good relationship sa mga workmates ko na while being able to manage them na hindi nag-hold back due to seniority. Parang nadagdagan yung confidence ko. Parang confident na ako na pag mayroong nakalagay sa duties and responsibilities na writing, sige, I can write. Alamin ko na lang yung style mo. First time ko lang nag-submit ng walang comments. Ni-receive lang agad ng HRDO. I think last month na mga applications ko na. Sabi ko, nagawa ko na. Doon sa step up, ay mayroon dong topic na diniscuss about kung paano sila mag-evaluate ng mga documents, ng mga application documents. Doon ko na, ito pala yun. So ngayon, nagkaroon na rin ako ng confidence. Katulad po nang nabanggit ko nga po yun yung additional new knowledge ko na yun, nakapagdagdag po or na-update po yung existing kong kaalaman na nag-lead nga po sa bagong new ideas and innovation na nagagamit ko sa workplace, both professional and personal development. So personal development, sabi nga po, make sure a confident and mature professional, two important qualities for career growth. So yung pag-upgrade ng sarili ay importante, hindi lang po yun sa paghahanda sa present, ito rin po ay para sa future din. Magagamit po ito.
With respect to promotion, meron kasi tayong pinapalo na matrix selection plan or MSP kung saan factors yung training and education. Somehow, nagkakaroon ka ng advantages. So any advantage you can have is an edge. For me, the NTSF program and other L&D trainings ay nakakatulong sa akin as I rose through the ranks. I would like to enjoin our UP employees to take the programs being offered by UP HRDO, self-paced, webinar, blended, or mixed, to encourage you to make use of this opportunity to learn more and being updated. Para rin po yun sa inyo. Ito po ay magagamit nyo hindi lang sa present, sa future din. Excited na ba kayo sa mga bagong pasabog na training program ng UP HRDO para sa taong ito? Halina po at mag-attend. Mag-enroll tayo sa paparating na mga programa. Kita-kits po tayo. Sa mga kasama ko sa kapwa ko empleyado sa UP, particularly yung mga administrative staff, let's maximize the opportunity. I will repeat that. Let's maximize the opportunity. Na meron tayong ganitong magagandang program sa agency natin kung saan supported tayo with respect to personal and professional development. Yung mga programa po ng HRDO, hit two birds in one stone. Una, personal growth. So, mas nagiging solid yung credentials ninyo and at the same time, mas tumataas yung kaalaman and kakayanan. Pangalawa, para na rin sa growth ng department ninyo. So, kung may opportunity, kunin lang natin and once matapos ninyo yung programs, i-share ninyo sa mga workmates ninyo para mas maging effective at efficient yung pag-achieve ninyo ng work achievements. Kumbaga, sabay-sabay kayong mag-grow sa department ninyo. Sa lahat po ng nanonood, tayo po ay lumahok sa level up training at sa iba pang mga training na inilunsad ng HRDO dahil ang mga programa po ito ay pinag-isipan at makasisiguro po tayo na sumasabay ito sa hamon ng panahon. So tayo po ay may equip sa pamamagitan ng mga programang ito at tayo po ay lalabas sa training na may makabagong perspective sa kung paano po natin gagawin ang ating mga tungkulin. So sama po tayo, mag-enroll po tayo sa mga trainings na ilulunsad ng HRDO ngayong 2023. Pinaka maganda na opportunity is yung offer ng HRDO ng mga trainings. Kasi libre yun. Tsaka maraming matututunan doon. At yun din ay applicable, magagamit sa ating mga araw-araw na ginagawa. What are you waiting for? Get trained, get the certificate, add them to your CV, and then apply for the next level. Ikaw, anong kwentong L&D L&D mo? mo?